The moment na magdesisyon kang sumunod sa Panginoon, ikaw ay nagiging target ng kaaway. Kaya mapapansin nyo, nung nag-decide kang sumunod kay Lord, parang lumalabas na parang mas naging mahirap yung journey mo para mapalapit sa Panginoon. Kasi nung hindi ka pa nagkukumit ng iyong sarili, parang walang resistance, parang walang kumukontra sa iyo. But the moment na sinabi mo, from this day forward, ibibigay ko ang buhay ko sa ating Panginoon, napansin niyo ho ba na parang pahirap ng pahirap kasi nagiging target ka ng kaaway. Following Jesus includes blessing. Following Jesus includes miracle. Following Jesus includes breakthrough, but following Jesus also includes pain and suffering. Pag sumunod ka kay Kristo, hindi tayo na-exempt sa mga sakit at mga suffering na ating pinagdadaanan. Kung kaya't patuloy din tayong pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon na kahit masakit, kahit mahirap, you have to keep moving forward, you have to keep serving the Lord, you have to keep on praying, you have to keep on moving. Bakit? Kasi merong magandang destiny na ibinigay at hinihanda ang Panginoon sa atin. Magpapatuloy, padayon kahit na hindi madali ang buhay. Gagawin ni Satan ang lahat. I always say this to you. Kung hindi ka niya masusuntok at mapapatulog sa isang suntok, gagawin ni Satan ang lahat para pagurin ka, para ikaw na mismo ang sumuko. Ano kaya ang nakikita ni Satan sa future mo na pinipigilan kanyang magpatuloy? Huwag kang magtataka kung may mga pagsubok na darating sa buhay mo at i-discourage ka ni Satanas kasi meron marahil siyang nakikita na hindi mo nakikita. Kapag matindi ang purpose mo, matindi ang pagdadaanan mo, kapag maganda ang destiny na inilagay ng Lord sa buhay mo, mag-expect ka na matindi rin ang pagdadaanan mo. Alam niyo, hindi aksidente na si Jesus Christ, nung before siya inaresto, ay nasa Garden of Gethsemane. Sa dami-dami ng garden, sa Gethsemane talaga, ang ibig sabihin ay olive press. Kasi maraming olives na nagbibigay ng maraming olive fruit na kapag piniga mo, magpuproduce ng olive oil. Ibig sabihin, yung oil lumalabas lang kapag piniga. So kapag may crushing, dun nakikita yung benefits. Kapag may crushing, dun lumalabas yung anointing. Kailangan minsan i-crush, kailangan minsan i-press para makita yung benefit. Kaya imbis na iwasan siya, ang tinuturo ng Panginoon sa atin sa simbahang ito, imbis na ipanalangin natin, Lord, iiwas mo lahat ng pagsubok. Sabihin mo na lang, Lord, kung dadaan yung pagsubok, palakasin mo na lang ako. Hindi aksidente na inaatake ka ni Satanas. Intentional siyang ikaw talaga atakihin. Hindi niya inaatake yung kakampi niya. So Satan is not attacking you by surprise. He is literally and intentionally coming against you and putting pressures on your life. Kaya sabi ni Apostle Paul, we thank the Lord for we are being pressed but not crushed. Piniga tayo pero hindi tayo nadurog. Bumagsak tayo pero hindi tayo nawasak. Lumubog tayo pero hindi tayo nalunod. Yan ang gustong i-develop ng Panginoon sa atin. Kaya paulit-ulit sinasabi ng Lord sa atin, magpakatatag kayo. Kasi there will be shakings in your life. There will be challenges in your life. Pero katulad ng pinangako ng Lord sa Psalms, the righteous shall flourish. Ang mga matutuwid, mag-flourish sila like a palm tree. Mag-harvest sila sa gitna ng tagutom. May exemption. Ang mga anak ng Panginoon. Hindi tayo exempted sa problema. Pero may special favor ang Panginoon sa atin sa gitna ng mga pagsubok ng ating buhay.